Ang ating pagbasa ngayong Miyerkules, Nobyembre 5 ay nagmula kay San Lucas, Kapitulo 14, versikulo 25 hanggang 33. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya ay kukutsain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito ay nagsimulang magtayo ngunit hindi naman maitatapos. O sinong hari na maikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya gamit ang 10,000 niyang kawal na sumagupa sa kalaban na may 20,000 kawal? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang maipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Today's faithful reflection is from Brother Celton Sindo from Hand of the Sower, Catholic Community. Sundan mo ako. Mag-isip-isip, 1, 2, 3. Mag-isip-isip, 1, 2, 3. Mag-isip-isip, 1, 2, 3. Sundan mo ako. Marahil napasunod ko nga kayo. Paboritong joyful animation or song ito ng mga nasa charismatic renewal during prayer meetings dahil dulot nito'y kakaibang siglat aliw sa mga dumadalo sa gawain. Subalit sadyang hindi laging siglat aliw ang idinudulot ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Posible kasing tagahanga lang tayo ni Kristo, ngunit hindi niya talaga tayo tunay na disipulo. Ang pakahulugan kasi ng disipulo ay taong natututo. Kumbaga, hindi lang tayo basta umaattend sa klase, kundi nagagawa nating mai-apply ang pumapasok sa ating kukote. Sa Ebanghelyo, prangkahang binigyang babala ni Kristo ang mga potensyal niyang disipulo sa mahigpit na hinihinging kapalit ng pagiging kanyang alagad. Alalahaning kusang loob na niyakap ni Jesus ang sumpa ng krus, hindi lamang bilang pagtalima sa kalooban ng kanyang ama, kundi dahil sa kanyang matinding habag at pag-ibig sa bawat isa sa atin upang palayain tayo mula sa pang-aalipin ng Diablo dito sa sanlibutan na siyang humahadlang sa atin upang ganap nating maranasan ang mapangligtas niyang pagmamahal. Ang mga talingha ng pagpapatayo ng magastos na toreng bantayan at ang maagap na pakikipagkasundo sa puwersa ng mga makapangyarihang kalaban bago magsagupay nagsisilbing babala na huwag maging padalos-dalos sa maselang pagpapasya ng pagiging disipulo niya dahil maaari itong magbunga ng matinding pagkapahiya. Naway tunay na maging seryoso tayo sa pagsunod kay Kristo
at huwag natin siyang ipagpalit sa anuman o kanino man upang lubusan natin siyang masundan. Manalangin tayo. Jesus, kami biyayaan upang ganap ka naming masundan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.